Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, pag-usapan nun natin itong kumakalat sa social media, sa malalaking stream media na pagsuko ni Kibuloy. Ito nga ba ay susuko na? Walang kasalanan, sumuko ka. Yan ang pahayag din ng ating DILG Secretary Benhar Abalos. At siyempre, mainit na usapin na ito nga ba ay tuluyan ng susuko dahil gipit na dito sa pinalabas na 10 milyong pabuya. At wala nang masuutan, wala nang matakbuhan. Kaya ito nga ba ay tuluyan ng susuko at ito nga ba ay isusuko na ng dating Presidente Digong dahil napapabalita ho at nandun ang duda ng taong bayan nang dahil sa pag-amin ni Digong na alam niya ang pinagtataguan. Ito nga ba ay posible na tuluyan ng isuko ng dating Presidente Digong? Iyan po lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Shoutout po sa lahat. Kumusta po kayo mga mahal kong taga-subaybay? Talagang napakainit na usapin. Itong inabot ito ng 15 milyon 10,000 pabuya, 10 milyon para kay Kibuloy, at tigi 1 milyon dito sa ika nga po'y 5 niyang kuwakyos na siyempre ito ay magkakasama. Kung ito ay magkakasama sa isang taguan, ayun po ay opinion ko lang. Sa palagay niyo ba, ito ay magkakasama talaga? Sa aking opinion, ito po ay magkakasama sa isang taguan dahil kung hindi ito, kung wala din ng proteksyon, itong 5 nilang kasama sa naakusado din, ay ito po ay matagal na pong nahuli. Datapwat sa puntong ito, kaya hindi rin mahuli. Itong 5 ito ay nandyan po. Kung ay susuriin po natin ang pangyayari, ay magkakasama ho ito, mga ito Kibuloy, at itong 5 pa na mga tauhan niya na nakasama ho sa kaso. Kaya kung may alam po kayong impormasyon, itawag nyo lang po sa numero na nandiyan po sa aking vlog, ay makakatanggap po kayo. Nang ika nga po yung mababa na yung 10 milyon dito. Kung si Kibuloy lang, nako po, sigurado na ang 10 milyon nyo. At kung kasama naman sa pinagtataguan, magkakasama sila, ayan, nandyan po ang tumataginting na 15 milyong piso, mga kaibigan. Ang tanong, bago tayo magpatuloy ay heto. Gusto ko munang ibahagi sa inyo itong artikulo na ito buhat dito sa ating DILG Secretary Benhar Abalos. Ay nandiyan po sa screen. Iyan po ang ika nga po yung sabi. Diyan buhat dito rin sa balita. Nandiyan po sa screen ng resibo. Wala kang kasalanan, sumuko ka. Talagang totoo po yun. Kung wala kang kasalanan, sumuko ka, Kibuloy. At para maipagtanggol mo din ang iyong sarili sa tamang lugar. Sapagkat kung hindi ka susuko at kung aasahan mo na maging presidente, itong iyong kaibigan na si Sara Duterte, ay lalo kang mababaon lang. Sa ika nga po'y ika nga hindi maganda
Yung para maiwasan ang pangyayari na hindi maganda. Muli kong ulitin ang sinabi ni DILG Secretary Benar Abalos, kung wala kang kasalanan, sumuko ka. Mga kaibigan, sa puntong ito, gusto kong kunin ang inyong panig. Naniniwala po ba kayo na itong si Kibuloy ay susuko? Dahil wala siyang kasalanan? In reaction, diyan po sa comment section, inaaniya ko po kayong mag-iwan ng anumang public opinion. At naniniwala rin po ba kayo na ito ay talagang may kasalanan? In reaction po. Eto pa, Abalos, sinamon si Kibuloy, wala kang kasalanan, sumuko ka. Di ba? Totoo yun. Dahil kung pagbabasihan po natin, ang ika nga po ay mga pangyayari sa ating Republika ng Pilipinas, sa mga ganyan pong nagtatago, ay hindi po titigil ang ating pamahalaan gumawa ng paraan para ito ay mahuli. At katulad nga niyan, nagbigay na ng pabuya ng 10 milyon. Kung gusto pang mabuhay, Kibuloy ng ika nga po'y normal, ay sumuko ka. At habang ang iyong kaso mo ay Nobel recommendation, ay habang nililitis yan, ay nakakulong ka kasama ang iyong mga kuwakyos. 5 yan eh. Di ba? So ngayon, habang nililitis ang kaso mo, nandiyan ka sa kulungan, kung wala kang kasalanan, ay panigang ka ng korte, anumang legal na proseso, magagawa mo. Ay nandun pa rin yan. Yung pamumuhay mo ng, hindi naman na ika nga po nandun sa 100% na normal. May kasama pang counting normal. Dahil makakakita ka at makakasalamuha mo ng malaya ang sino man diyan sa kulungan. But diyan sa kinilalagyan mo, sa pinagtataguan mo, ay abnormal na ang kilos mo. Na anytime, sa maniwala po kayo sa hindi, mga mahal kong taga-subaybay, anytime, itong si Kibuloy, dahil walang pamimilian, sumuko ho ito. Kapag inaristo, sumuko ng maayos. At siyempre, kung hindi po ito susuko ng maayos at manlaban, ang isa pang mapamimilian kung manlalaban ho ito, 10 ng kanyang mga kasama, ay pwede pong pamilihan dito ang maging pantay ang kanyang paa. Sa madalit salita, pwede po itong mabawian ng buhay kung magbibigay po sila, itong si Kibuloy at ang kanyang mga kasama, na mga kakulang aksyon nila na ika nga po'y hindi ka nais-nais. Mga kaibigan, kaya pwedeng maging pantay ho ang paa nito. Karapatan po ng ating pamahalaan na kapag nagsisilbi ng warrant of arrest, ng mapayapa, gagawin po ang lahat. Mapayapa, lahat gagawin para lang makuha si Kibuloy ng buhay. Walang sugat. Walang anumang nangyari. But, kung ang gagawin ho ni Kibuloy at ang kanyang kampo nakasama diyan sa pagtatago ay manlaban, yun talagang lalaban sila, hindi po magdadalawang isip ang ating gobyerno na ito ay labanan din sa pamamagitan po ng kanilang mga armas. Alam ko ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto, mga kaibigan. Tuloy po natin dito. Nasaan na? Hinamon ni Department of Interior and Local Government, DILG, Secretary Benar Abalos, si Pastor Apollo Kibuloy na kung talagang wala na raw itong kasalanan, ay sumuko ito at patunayan sa korte. Tama po yun. Sa panahon ngayon, wala kang ibang kakampi.
sa tamang paraan, para legal na paraan ang gawin mo, kundi ang korte na. Ang kaibigan mo ay nandiyan, but nandyan lang ho ang suporta sa inyo yan. Pero hindi ka kayang ipawalan sala yan. Hindi ka kayang ipagtanggol ng tama sa korte. Ang abogado mo, hindi ka rin kayang ipagtanggol hanggang ika nga po'y hindi ka lumalabas at ika nga po'y anumang proseso sa korte ay gawin. Sana ho, mga kaibigan, dumating sa punto na sumuko ito. Ba't ako ho, hindi ako naniniwala. Ayon po sa aking public opinion dito, hindi ho ito susuko, mga kaibigan. At siyempre, ang inabangan ho dito, itong galawan ni Digong. Malay nyo ho. Dahil alam po naman natin na itong dating Presidente Digong, ito lang ang nakakaalam din at ibang vlogger ang pinagtataguan ni Kibuloy, lalo't-lalo na't inamin niya. Abangan po natin dito, alam nyo naman ho, kung may konsensya pa itong si Digong, ang problema ay baka wala itong konsensya Di ba? Kung ito ay mananaig pa at susukdutin ng kanyang konsensya, ay baka sakaling magbago ang dalawang isip. Kung mahal mo Digong ang iyong kaibigan na si Kibuloy, mag-isip-isip ka. Sana dumating sa punto na mapag-isipan mo ito ng mabuti at nang sa ganun, maisuko mo itong si Kibuloy. Yan ay isang public opinion punto de vista, mga mahal kong taga-subaybay. Muli po, alam ko ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Abangan po natin ito. Maliwanag ko dito, hindi pa nahuhuli si Kibuloy. At alam po natin may galawan ang ating mga kinaukulan, gobyerno, kung paano ho ito mahuli na ika nga po'y mapayapa. Kaya't abangan po natin ito at kabang-abang. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.